Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. Yeah! Woo! Matatapos agad. Ang garang isa pa. Talagang bitin. Ayun, and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito, syempre, suki tayo dito eh. No? Basta usapang TVJ. Ders TV tayo dyan. Bibigyan natin ng reaksyon ang video na ito na nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. Ang hindi mag-subscribe, wala. Pero mag-subscribe kayo mga katunay. Lalong-lalo na kung talagang TVJ fanatic tayo, 'di ba? Kailangan maging updated tayo sa kung ano ang nilalabas ni Ders TV, no? Marami pa mga TVJ Defender, kung ano yung mga nilalabas nila. Syempre tayo ay nakikichismis lang. Katulad ko nakikichismis lang. Ayun, so wag na natin pagtagalin to at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Syempre, mga katunay, wag nyo rin kalimutan yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo sa channel ko at meron akong regalong palito ng pospor sa inyo sa Pasko. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Ayan. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So mega shoutout po kay Ma'am Wilma Jackson na nagpadala po ng super thanks. Oh, yun, no? Malaking tulong po ito sa akin. Mga katunay, wala bang magpapadala sa akin dyan ng super thanks? Para hindi. Siyempre, kung sino lang yung labag sa kanyang puso. Diba? Baka naman. Joke lang. Siyempre sa akin, masaya na ako mga katunay na kayo'y nakasuporta at nanonood dito sa aking channel. Doon pa lang malaking super duper thanks na yun sa inyong lahat. And God bless po sa inyo. And syempre, shoutout din kila Marcela Castillo ng Netherlands, kay Ethel Virginia na laging nanonood sa atin. Salamat po sa suporta ninyo. Mabuhay kayong lahat. So eto na at simulan na po natin ang balitaan na tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa naging paalala po ni Atasha kahapon matapos niya pong mag-post sa kanyang FB page ng ganito. So, shinare po ni Atasha yung in-upload po ng TVJ na page tungkol po dito kay Papa Ethan na kung saan ay OTW na si Papa Ethan sa Pilipinas kahapon. Ang sabi po ni Atasha, tune in tomorrow EAT TVJ on TV5 12 noon. So excited. So Atasha 11:30 yon, hindi 12 noon. So mababakas natin na mas excited pa po itong si Atasha sa atin dahil pasabog ang mangyayari mamaya. For sure. Dahil hindi lang basta Sabado ngayon, kundi extra special ito dahil sa mga hinandang sorpresa ng TVJ. Isama po ang birthday ni Joey De Leon ngayong araw ng Sabado. Kaya Chuck Riot ito, lalangawin ang pilot episode ng kalabang show na pumadit sa It's Showtime. Dahil sa mga... Kontakin mo, no, kung titignan mo si Atasha, no, napakaganda. Sukat ba naman syempre maghalo ang isang Aga Mulak at Charlene Gonzalez, no? Maghalo ang lahi nila. O, di ba? Talagang ganyan ang lalabas. Oh. Ako kaya ano lahi? Para akong pinaggalo yung Pitbull tsaka Doberman. Ganap mamaya. Kaya nako, wag niyo pong papalampasin ang mga mangyayari mamaya. Especially for you, ang mga pasabog na ito dahil sa mga darating na panauhin sa EAT, 11:30 po yan ngayong araw. Samantalang pag-usapan naman natin itong post ng Tape Bulaga Panatiko na kung saan may pinaparatangan siya sa EAT na dapat ireklamo ng mga grupo-grupong nagrereklamo sa DOLE
dahil sa kakulangan ng kanilang benepisyo, 13-month pay, OT pay, holiday pay at yung kinakaltas pala sa mga empleyado na hindi naman po hinuhulog ng kumpanya sa kanilang mga kontribusyon sa gobyerno. Ngayon, ang sinisisi po nila ay yung kasama sa EAT. Yun daw ang dapat sisihin, sabi sa post na ito ng panatiko po ng tape. Naghahabol sa nilayasan pero nirereklamo nila mga kasamahan din nila ngayon na dati nilang mga bossing at manager. At nang nagbasa po ako ng comment section, ito po yung bumungad sa akin. The who is that? Sabi po nung panatikong page, nag-reply sa comment ng isang netizen, yung mga rebelde daw na umalis. So malinaw na ang tinutukoy sa post nito ay ang mga rebeldeng umalis sa tape. So sino bang tinutukoy niya? Na dati daw mga bossing at manager ng naturang show. Yung mga sumama po na staff at crew, wala naman daw doong sumama from accounting department dahil mostly na sumama po sa pag-alis ng TBJ sa tape ay mga creative staff, mga cameraman, scriptwriter, mga staff, tagahana po ng contestant. Sila po yung lumipat. Pero wala po sa accounting department kaya sino ang ibang tinutukoy dito ng panatiko po ng Tape Bulaga na dating mga bossing at manager na tinawag mga rebelde. Hindi naman si Maine, Raisa, Ryan, Paulo, Jose, Wally at Karen yon dahil mga host yan. Ang tinutukoy sa post na yan ay ang TBJ ba? Na tinawag ng mga rebelde at umalis? Nako, hindi po biro magparatang ngayon. Wow, rebelde agad So, nagpaparatang ka ng ganyan, no? Alam naman natin, hindi naman mawawala kasi yung mga paratang na yan, kailangan may iba to sa TBJ na hindi maganda Diba? Ngayon, inilalabas nyo yan dahil mainit na ang sitwasyon. Dahil alam nyo na bumabango na ang TVJ sa lahat ng mga tao. No, sinusuportahan sila ng mga tao. So, isang paraan ang dapat mong gawin. Kundi, siraan. Diba? Ganun lang yun Ngayon, sinasabi na rebelding umalis. No? Paano naman naging rebelde yan? Sa tingin mo ba sa nangyari sa TVJ noon? No, yung ipapatupad ng bagong management na yan, kahit sinong host siguro, kahit sino, is magre-rebelde. Mantakin mo, ilang dekada kang nagsilbi, tapos ganun lang ang gagawin sa'yo, na parang walang pagpapahalaga sa'yo. Diba? Parang ganun ka na lang pagdesisyonan ng basta-basta. TBJ, gagawin mo, pasok sa 1 linggo, 3 araw. Ba't di mo nila sinabi sa kanila na, tama na kayo rito, mag-resign na kayo. Tapos magdidesisyon kung sino yung mga tatanggalin. Diba? Parang ganun-ganun na lang. Parang wala bang tiwala sa TBJ yun? Wala bang tiwala sa mga legit na barkad yun? Itbulaga nga, hindi natatalo nun. Diba? Pero ngayon, nagpe-pretend sila ngayon na number 1 daw lagi yun. Kahit wala yung TBJ. Di nga. Totoo ba? Totoo ba? Parang si PMC, no? Nanonood ko sa channel ni PMC, diba? Ang ganda-ganda na sinasabi ni PMC. Totoo ba? At talaga bang inosente yung kabila, no? Sa mga nangyayari. Hindi! Para ako si ngayon, si Ben David. Masyado lang kayong gumagawa ng issue. Alam natin yan. Alam na ng lahat yan. Di ba? Ngayon, kung wala kayong ibabala syempre sa TBJ, ganun na yung gagawin nyo. Kaya naman pala maganda yung mga, yung mga segment ng TBJ sa EAT, Mabalik ko lang, Nandun pala yung mga creative staff sumama sa TBJ. Yung accounting nandun talaga sa kabila, no? Talagang yun talaga. Dito kayo. Pera-pera tayo dito. Pero kita mo naman. Kaya maganda yung mga segment. Kaya naman pala. Diba? Masyadong creative ngayon ng EAT. Mantakin mo kahit yung mga bagong segment nila, tinatangkilik ng mga tao. Hindi nila ginagamit yung pangalan ng Itbulaga. At saka paano mo sasabing mga rebelde yan? Kanila nga yung pangalan na yun. Sino ba naman hindi lalayas dun? Kung ganun mangyayari sa'yo. Mantakin mo sa isang kumpanya, ilang dekada ka nagtrabaho. Kumari ikaw, manggagawa ka na isang kumpanya. Ilang dekada ka nagtrabaho, halos buong buhay mo nandudong ka. Tapos ganun-ganun ka na lang, papaalisin. Wow. Parang inuunti-unti ka. Di umalis ka na lang. Parang pinapahirapan ka pa. Dapat may mga basis sila kasi maaari silang ireklamo. So, nagtuturoan na po sila at sana hindi na po mantong sa ganito at dapat po ay sagutin ito
management kung may dapat man silang sagutin. Kasi napakinabangan nila yung mga empleyado na yon ng mahabang panahon. Dahil hindi naman sila kasali sa gulo po ng tape at ng TBJ. Samantalang pag-usapan naman natin ang inilabas po ng PEP about kay Ruby Rodriguez na may headline po na Ruby Rodriguez miss na ang EB Dabbercats. So sabi dito sa article na to, si Ruby ay naging co-host sa Itbulaga sa loob ng 31 taon. Ang tagal, no? Pero noong 2020 pinag-usapan ang kanyang biglang pagkawala sa longest running noontime show sa Pilipinas. Sa isang interview noong May 2021, hindi tinumbok ni Ruby ang dahilan ng pagkawala niya sa show. Pero malaman ang kanya mga naging pahayag. Kwento ni Ruby noong 2020 ay nagbabalak siyang pumunta ng Amerika para ipatingin doon ang kanyang bunsong anak na si Don AJ na may autoimmune disease. Kinausap daw niya si Tony Tavera, President and CEO ng Tape Inc. na nagpo-produce ng Itbulaga tungkol sa plano niyang mag-leave. Tiniyak naman daw nito sa kanyang may babalikan siya. Pero nangyari ang pandemya March 2020 at hindi natuloy ang pagpapile ng leave ni Ruby dahil sa quarantine. Nang unti-unti nang bumalik sa area ang Itbulaga, ang mga management daw ang may desisyon kung sino ang pababalikin. Hindi kasama rito si Ruby. Sabi ni Ruby noon sa interview, ang mga kasagot lang kung tinanggal ako o hindi ay sila. That's why I always say, please ask them. I don't know. Kontakin mo yung mga original talaga, tinatanggal nila, no? Kita mo 31 years si Ruby Rodriguez sa Itbulaga tapos ganun-ganun lang tatanggalin. Kung sino pa yung mga tao na kasama doon sa pagpapaangat ng Itbulaga, is yun pa talaga yung tinatanggal. Eh di wow! Ay nako. Tapos sasabihin nyo, rebelde. No, sino yung rebelding tinutukoy nyo? Eh sino ba naman ang hindi magre-rebelde? O, kahit ikaw lumagay sa katayuan ng TBJ o nila Ma'am Ruby o kahit sino mang mga Dabbercats na hindi na pinabalik ng management, malamang hindi lang pagre-rebelde gagawin nyo. How they will answer it if they were going to say, ito ba I leave? Hindi ko alam kung ano ang desisyon nila, but it's management decision. And we always respect that. With regards, if they take you out just like that, they just drop you like a hot potato, I think it's them who can answer that. Wow! May pinagdadaanan, may hinuhugutan itong si Ma'am Ruby. So sabi pa dito, si Ruby at ang kanyang pamilya po ay lumipad patungong US noong June 2021. So ito po ay binahagi ulit no ng PEP sa kanilang page. So naging fresh ulit yung usapin kahit matagal na po itong nakalipas. So sa article na yan, may mga binunyag si Ruby about sa management niya dati na nagresulta ng hindi niya po pagkakita po sa Itbulaga na branded. So yan po ang matinding katanungan noon na siyang nasagot na ngayon. So, ayaw na lang pong magsalita ni Ruby pero sa mga sinabi niya, yung management ang gusto niyang pasagutin kung bakit siya biglang umalis sa Itbulaga na branded. Liblang pala dapat ang gagawin ni Ruby pero after nun, wala na pala siyang babalikan dahil hindi siya kasama sa mga listahan po ng babalik after pandemic. Pero ito namang si Tony Tavera. Yun ang mga maling desisyon na nangyari talaga sa ginawa ng kabila. Maling-mali, no? Hanggang dumating sa TBJ, no? Yung TBJ is pinagdesisyonan nila na bahala kayo TBJ, umalis kayo dito. Para sinasabi nila walang silbi ang TBJ dito sa Itbulaga. At kami, pag kami ang naging Itbulaga, sikato, kami tatangkilikin. Oh, ngayon, anong nangyari? Oh, yan ang mga maling desisyon na ginawa nyo, no? Na sayang, ang ganda-ganda na ng trabaho mo, ay ang ganda-ganda na ng negosyo mo, kumikita nga, halos ilang dekada, no? Hindi bumabagsak, halos nga lahat ng mga kasabayan yung mga noon time show, bumabaliktad eh, yung sa bumabaliktad, hindi nananalo talaga eh, tapos ganyan lang, why naman, masyado naman kayo. Pero po, pinangako po kay Ma'am Ruby na may babalikan pa siya. Ayun, pero after pandemic, hindi po natin ito inaasahan. Nagbago po ang plano at ayun, hindi po kasama si Ma'am Ruby sa mga babalik sa branded po na Itbulaga. So, sino hindi sasama ang loob nito? Tama. Hindi po ba pinangakuan ka na makakabalik siya pero after nun,
hindi na po pala, 'di ba? Kaya naman nag-stay na lang po si Ma'am Ruby diyan po sa US, no? At diyan po siya nagtatrabaho. So nakakalungkot man, marami na po nakakamiss kay Ruby at sana sa EATI makabalik po siya, 'di ba? Na kung saan ay ando doon ang mga lehitimo nilang nakasama nung matagal na panahon, no? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Thirst TV. Ayan, lumabas na naman ang mga balitang ganyan. Kayo talaga, yung nasa kabila, no? Ang dami yung ginawang wrong move talaga. Diba? Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.